Dumating na ang araw na lalabas ang ating bida sa Mount Huasek at ang sasama sa kanila ay ang 14th Gallant Swordsman na si Gupang. Nag-roll call muna ito at tinawag ang mga pangalan ng sasama sa kanya na sina Jiang Hong, Hang Soyun at ang ating bida na si Chon. Nakita ng lalaki na medyo kabado ang mga bata kaya nakangiti nitong sinabi na wag silang mag-alala dahil hindi naman sila mapapahamak. Dahil doon ay kumalma na ang mga ito at nagumpisa na silang lumakad. Bigla namang nagsalita ang ating bida at tinanong sa kanilang bantay kung saan ang kanilang destinasyon. Sinabi nito na sa timog sila dadaan papuntang Guizhou at dadaanan nila ang Chongqing. Nagulat naman doon ang babae dahil alam nila na ito ay pinagigitnaan ng Just Faction at ng Unjust Faction. Pinaliwanag naman ni Gupang na kahit delikado sa kanilang pupuntahan ay maraming master doon na galing sa Just Faction kaya hindi sila mapapahamak. Napangiti naman si Chon dahil pamilyar sa kanya ang lugar na Chongqing dahil nandoon ang treasure tomb ng Three Spiritual Minds. Kahit saan sila pumunta sa lugar na iyon ay madadaanan nila ang Chongqing dahil ito ang nagdudugtong sa lahat ng bansa. Dumaan lang sila doon pero hindi nakapunta ang ating bida sa treasure tomb dahil meron silang bantay. Hindi pa siya pwedeng gumalaw sa ngayon dahil kahit na makatakas man siya kay Gopang ay maraming gumagala doon na galing sa iba't ibang organisasyon. Dumating na sila sa harap ng ilog at inarkila ang bangka ng isang matanda. Habang naglalayag ay may nakitang barko ang isang bata at tinuro niya ito sa kanilang bantay. Nakilala nila ang tatak na nakalagay doon kaya makikita natin na bigla silang pumorma na parang makikipaglaban. Pinaliwanag nito na ang tawag sa barkong iyon ay Husian at isa itong uri ng battleship kaya sinabi niya sa kanyang mga alaga na kumalma at huwag masyadong matapang. Huminto ang barko sa kanilang harapan at nagsalita ang lalaki na nandoon at nanghingi ng tawad dahil hinarang sila nito. Kabilang daw sila sa 18 pirate stronghold na nagpoprotekta sa ilog na iyon. Ginagawa daw nila iyon ng walang kapalit pero merong silang naging problema kaya malaking tulong daw kung meron silang maibibigay sa kanya. Nagpasalamat si Gupang sa kanilang ginagawa pero nanghingi ng tawad dahil iyon lang daw ang kanyang kayang ibigay. Pagkakuha doon ng lalaki ay masaya itong nagpasalamat at sinabi na pwede na daw silang tumawid. Galit namang nagreklamo sa kanilang bantay ang dalawang bata at tinanong kung bakit siya nagpauto sa piratang iyon. Kahit wala daw sila masyadong training sa paglaban sa tubig ay alam nila na hindi uobra ang mga iyon sa espada ng Mount Huasek. Hindi na ito natiis ni Gupang kaya sumigaw ito at pinatahimik agad ang dalawa. Huminga ito ng malalim para kumalma at tinanong sa dalawang bata kung sa tingin ba talaga nila ay matatakot siya sa mga pirata. Pinaliwanag nito na binigyan na lang niya ng pera ang mga ito para hindi magkagulo dahil sa maliit na bagay lang. Wala silang mapapadala kung makikipaglaban sila dahil kahit ang isang bansa ay nahihirapan sa pagsuway sa mga pirata. Alam ito ng ating bida at sinabi na malaki kasi ang lamang nila dahil eksperto ang mga ito sa paglaban sa tubig. At kung sakaling matalo man daw nila ang mga pirata kanina ay kakalat agad ang balita sa buong 18 strongholds. Tinanong ni Gupang ang babae kung sino kaya ang mapapahamak kung dumating sila sa sitwasyong iyon. Nung sinabi ng babae na ang Mount Huasek daw ang mapapahamak ay humindi agad ang kanilang bantay. Ang una daw na mapapahamak ay ang matandang kasama nila ngayon. Hindi kaya ng mga pirata ang Mount Huasek kaya ilalabas na lang nila ang kanilang galit sa matandang nakita nila at sa pamilya nito. Nakasalalay sa kanilang lahat ang buhay ng matanda kaya mas pinili na lang daw niya na bigyan ng konting pera ang mga pirata kesa lumaki pa ang gulo. Yumuko na lang ang dalawa dahil naintindihan na nila ang kanilang mali. Pinaliwanag sa kanila ni Gupang na alam naman daw niya ang kanilang nararamdaman at tama naman daw ito pero kailangan muna nila laging mag-isip bago gumawa ng malaking desisyon. Makalipas ang ilan pang sandali ay dumating na din sila sa Guizhou. Biglang naalala ng ating bida ang Merchant King na si Li Yuche dahil kahit hindi pa siya sikat ngayon ay siya ang kauna-unahang merchant sa Central District. Kailangan niyang gawin ang lahat para mahanap ito at maging kakampi dahil sa galing niyang humawak ng pera. Pag nakuha kasi niya ang loob ng Merchant King ay pwede niyang iwan ang makukuha niyang kayamanan na galing sa Three Spiritual Minds sa kanya. Nagulat ang mga ito dahil may nagsalita bigla sa kanilang gilid at sinabing nakita daw sila nito mula sa malayo at napansin na mukha daw silang mga swordsmen na galing sa Just Faction.
Sinabi sa kanya ni Gopang na hindi nila kailangan ng tulong sa pagdala ng kanilang mga gamit at ituro na lang daw niya ang daan papunta sa Murim Union's Guiyang branch. Hindi na nila kailangan maghanap ng hotel dahil patutuloyin naman daw sila ng Guiyang branch doon. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi daw basta-basta ang mga pinapatuloy doon ng branch kaya tinanong nito ang pangalan niya. Pagkasabi nito na siya ay si Gopang na galing sa Mount Hua sect ay inisip agad ng lalaki na VIP ang mga ito. Agad nitong tinuro ang daan at matapos ang ilang sandali ng paglalakad ay nakadating na sila doon. Agad silang sinalubong ng branch manager ng branch na si Shin Do-byun at sinabi na isang karanagalan daw ang makilala ang 14th Gallant Swordsman ng Mount Hua. Ibinalik sa kanya ni Gopang ang karangalan at sinabi ng manager na hinanda na niya doon ang kanilang tutuluyan. Nagpasalamat agad sa kanya si Gopang at sinabing gagawin nila ang kahit na anong misyon na ibibigay nila sa abot ng kanilang makakaya. Sinabi ng manager na nandun din pala sa lugar na iyon ang mga Zog. Malamang daw ay makakasama nila ito sa kanilang misyon kaya mas mabuti na magkita muna sila bago ang lahat. Makikita natin na nagulat ang ating bida dahil pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Pagdating ng hapon ay makikita natin na tinawag ng isang lalaki si Gopang sa kanyang alias na 14th Gallant Swordsman. Siya pala ay ang Great Minister na si Zugsak at nagkamustahan sila dahil halos 3 taon na daw nung huli silang magkita. Nakita nito ang mga bata sa likod ni Gopang at nakilala nito agad na taga Lotus Unit ang mga ito kaya sinabi ni Zugsak na dinala din niya ang mga susunod na henerasyon ng Zog Royal Family. Inaasahan daw nito na magkakasundo ang mga bata at magkakaroon ng magandang relasyon para sa kinabukasan ng Murim. Ang unang nagpakilala ay si Zugsang at kilala daw siya sa kaangho sa kanyang palayaw na Beautiful Jade Confucius. Ang sunod naman ay si Zugsuran at sinabi nito na ate niya si Zugsang. Namulan ng sobra ang mukha ni Jiang Hong dahil nagandahan ito ng sobra kay Zugsuran. Ang huling lumabas naman ay si Zug Songkai at nakayuko lang nitong sinabi ang kanyang pangalan. Sinabi ng kanilang bantay na pagpasensyahan na daw nila ang bata dahil tahimik daw talaga ito at hindi mahilig makipag-usap. Niloko naman ni Jiang Hong ang ating bida at sinabi na parehas daw sila ng bata at mukhang magkakasundo sila. Habang nakatingin sa tatlo ay inisip ni Chon na hindi daw niya inaasahang makikita niya ang mga ito doon. Si Zugsang daw ay tatawagin Heavenly Army sa hinaharap dahil sa kanyang lakas at nakilala agad siya bago pa lang umabot sa edad na 20. Si Zugsuran naman ay ang tinatawag na skimmer dahil kahit na si Zugsang ang kumikilos ay siya naman ang nagpaplano ng lahat ng kanyang gagawin. Si Zug Songkai naman ay importante din pero late na nung nadiskubre ang kanyang talento. Tinatawag siyang kakaiba dahil ang gusto lang niyang pag-aralan ay ang Art of Machinery pero walang kwenta lang ang tingin ng lahat sa art na iyon. Magkakasama na ang mga bata at habang naglalakad sila ay merong tinanong si Zugsang. Naalala kasi niya na sinundan ng ating bida si Zug Songkai kaya tinanong nito kung tinuturing din bang kakaiba ang kanilang kasama sa Mount Hua sect. Napangiti na lang doon ang babae at sinabi nito na medyo kakaiba nga ang kanyang senior brother. Lumipat agad ang storya sa dalawa at makikita natin na hinarang ni Chon ang bata at tinanong nito kung pwede ba silang maging magkaibigan. Pasiga naman tinanong sa kanya nito kung bakit niya ginagawa iyon at sinagot ng ating bida na gusto lang niyang makilala ang bata. Kailangan daw niyang kumalma dahil kung gagawin niya ang kanyang iniisip ay lalo itong lalayo sa kanya. Bigla na lang naging seryoso si Zug Songkai at sinabi nito kay Chon na isa lamang siyang walang kwentang bata na nilalay sa kanilang pamilya kaya mas mabuti na lumayo na lang siya sa kanya. Naalala naman ng ating bida ang nangyari dati at kung paano nakilala ang bata. Nagumpisa ito nung natagpuan ang treasure tomb ng Three Spiritual Minds. Napakaraming patibong doon sa loob at dahil sa kaalaman ni Zug Songkai sa machinery ay natulungan niya ang kanyang pamilya sa pagkuha ng napakaraming kayamanan. Akala ng bata ay magbabago na ang pagtingin sa kanya ng mga tao dahil sa nangyari pero nagkakamali siya. Merong mga nagbago ang isip tungkol sa kanya pero sinabi lang ng mga ito na buti na lang ay meron siyang silbi. Lumipas ang maraming taon at nakalimutan na naman ng mga tao si Zug Songkai pero bigla na lang ulit sumikat ang Art of Machinery dahil ginagamit ito sa mga gera. Bigla na naman itong nakilala at dahil siya lang ang may malawak na kaalaman dito ay sa kanya napunta ang lahat ng trabaho. Isinilid siya sa isang kwarto para magtrabaho habang binabantayan siya ng mga guard.
Walang tigil itong nagtrabaho pero dahil mag-isa lang siya ay hindi na niya kinaya ang pagod at ang hirap sa mentalidad kaya tinapos na niya ang kanyang buhay pagkatapos ng mahigit 10 taon nung siya ay nasa 50 na. Dahil doon ay naisip ng ating bida na hindi niya pwedeng pakitaan ng masama ang batang nasa harap niya ngayon. Pinaliwanag nito na huwag siyang makinig sa iba at kung mahal talaga niya ang art of machinery ay ituloy lang niya ito dahil sa tingin daw ni Chon ay astig ito. Tinawag pa nitong genius ang bata at sinabing kung meron siyang kailangan ay sabihin lang nito sa kanya. Sumama naman bigla ang mukha ni Zug Songkai at tinanong kung inutos ba ng kanyang uncle na sabihin nito sa kanya ang lahat ng iyon. Bago pa makasagot ang ating bida ay pumasok na sa kanyang kwarto ang bata at sinaraduhan na ito at sinabing umalis na lang siya. Lumipat bigla ang ating storya sa mga matatanda at makikita natin na meron silang pinaplano. Sinabi ng branch manager na ayon sa natanggap niyang report kahapon ay merong mga nanggugulo sa kanilang lugar at kailangan nito ng kanilang tulong. Sinabi ni Zugsak na medyo delikado ang misyon pero magandang pagkakataon ito para makakuha ng experience ang mga bata na kanyang kasama. Wala na rin namang nagawa si Gopang at sinabi na tinatanggap na din ng Mount Hua sect ang misyong iyon. Napatayo agad ang manager dahil sa tuwa at sinabi sa dalawa na kailangan na nilang mag-ayos dahil aalis sila ng hapon. Habang naglalakad papunta sa tagpuan ay sinabi ni Zug Songkai na hindi naman ito gera ng just at unjust faction kaya bakit nadadamay ang lugar na iyon. Napatangin lang sa kanya ang ating bida at inisip na tama nga ang balita na sa art of machinery lang talaga siya interesado dahil wala siyang kahit na anong alam tungkol sa Murim. Bigla naman napalayo ang bata kay Chon dahil nakita nito na kakaiba ang kanyang itsura. Iniisip kasi ng ating bida ang gusto nitong gawin sa kanya pero ngumiti na lang ito ng sapilitan dahil kailangan niyang maging mabait dito. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sa safe house ang lahat at magalang silang sinalubong ng mga tao na galing sa Guzaw. Sinabi ni Zugsak na ipaliwanag agad nila ang sitwasyon sa kanila para makagawa agad sila ng plano. Sinabi sa kanila ng isa na sinugod sila ng River of Evil at kasalukuyan na silang naglalaban ngayon sa kabilang bayan. Habang sinasabi sa kanila ni Zugsak kung ano ang gagawin ay bigla na lang may pumasok sa loob ng tent at sinabing meron silang emergency. Dumating daw bigla sa laban ang Mad Dog Trio at hindi sila kinakaya ng kanyang mga kasama. Nagsalita na si Gupang at sinabi sa lahat na kailangan na nilang umalis ngayon din. Sinabi din nito sa dalawang sundalo na bantayan nilang mabuti ang dalawang bata na kanyang kasama. Nagulat ang ating bida nung sinabi ng kanilang bantay na siya ang hindi sasama dahil mahihirapan daw ito kung tatlo ang kanyang babantayan. Inisip nito na sayang daw ang pagkakataon pero yumuko na lang si Chon at sinabi na ayos lang ito at ipagdadasal niya ang kanilang kaligtasan. Pagdating ni Gupang ay hindi na ito nagsayang ng oras at inatake na agad ang mga kalaban. Sobrang saya ng mga nandoon dahil nakita nilang lamang na sila sa labang iyon. Habang nakatingin naman ang magkapatid sa laban ay meron silang napansing kakaiba. Medyo magulo daw ang laban kaya hindi sila masyadong sigurado pero kulang daw ng halos 150 ang River of Evil troops. Agad itong sinabi ni Zugsang sa kanyang uncle pero hindi niya ito pinansin dahil nakikita lang nito na nananalo na sila. Bumalik naman ang storya sa safe house at nagulat ang nagbabantay doon dahil meron siyang nakita. Sinigaw niya sa lahat na papunta na daw sa kanilang lugar ang River of Evil troops. Nagkagulo ang lahat ng nagbabantay sa lugar na iyon at inisip nila kung ano ang pinakamaganda nilang gagawin. Bigla namang lumabas ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na hindi daw niya naisip na isang trap ang pinuntahan ng kanyang mga kasama. Tumalon ito papunta sa taas para makita niya mismo ang mga kalaban at sinabing mahigit 100 ang mga ito at malamang ay may kasama pa silang master. Napangiti naman ito dahil wala doon ang kanyang bantay at pwede niyang gawin ang kanyang gusto. Natuwa naman ang isa doon dahil galing daw sa Lotus Unit ang ating bida pero sinabi naman ng isa na 12 years old lang ito kaya ano naman ang kanyang magagawa. Binilang ni Chon ang lahat ng nandoon sa safe house at sinabing masyado silang konti. Bumaba na ito at sinabing dahil genius ang magkapatid na Zug ay alam nilang trap ang pinuntahan nila. Sigurado ang ating bida na dadating ang backup kaya kailangan lang niyang hintayin ang mga ito. Hindi na din ito mahanap si Zug Songkai dahil nagtago na ito nung narinig niya ang sigaw kanina na merong mga kalaban. Binunot na ni Chon ang kanyang espada at sinabing buti na lang at wala siyang babantayan kaya pwede na siyang mag-umpisa.
Pagkalipas ng ilang sandali ay nakapasok na rin sa loob ng safe house ang mga taga River of Evil. Nakita nito agad ang ating bida at tinanong nito kung sino siya at hindi daw ba niya alam ang nangyayari. Natawa naman ang lalaki dahil sinabi sa kanya ni Chon na hindi na niya kailangang malaman ang kanyang pangalan dahil mamamatay na rin naman siya. Nung tinanong siya ng lalaki kung sa tingin ba nito ay kaya niya silang lahat ay sinabi lang ng ating bida na hindi siya nag-iisa. Nagulat ang kalbo dahil bigla na lang lumabas ang mga kasama ni Chon at agad siya nitong pinalibutan. Hindi naman ito masyadong kinabahan dahil bigla na ring pumasok doon ang iba nitong kasama. Bigla na lang nagumpisa ang laban at nagkagulo na sa loob ng safe house. Inatake ng isang kalaban si Chon dahil hindi daw nito nagugustuhan ang kanyang itsura dahil mukhang hindi daw ito kinakabahan kahit na konti. Walang hirap nitong sinalag ang espada ng lalaki at makikita natin na naputol nito ang kanyang espada. Pagkatapos noon ay bigla na lang itong nawala sa kanilang paningin dahil humalo ito sa mga taong nanunood sa kanila. Nang malito ang mga kalaban ay bigla na lang sumulpot ang ating bida sa kanilang harapan at sabay-sabay silang tinalo. Nakita ito lahat ni Kalbo kaya sumigaw ito at tinanong ulit si Chon kung sino ba talaga siya. Nakangiti lang nitong sinabi na hindi na niya ito kailangang malaman dahil isa lamang siyang bata na napadaan doon. Aatakihin na nito ang kalbo at nung malapit na sa kanya ang ating bida ay napansin nito na ang swordsmanship nito ay galing sa Mount Hua Sect. Pinakita ang nangyari 30 minutes ago habang sinabi ni Chon sa kanyang mga kasama ang plano. Kailangan daw nilang palibutan ang pasukan ng mga kalaban para hindi sila makapasok ng sabay-sabay. Pag nagawa na nila iyon ay ska daw lalabas si Chon para labanan ang mga papasok doon ng isa-isa. Bumalik na sa kasalukuyan ang storya at napatingin na lang sa ating bida ang isa niyang kasama dahil hindi niya inaasahang gagana ang kanyang plano. Nagbago ang lahat ng ito dahil nakita niya na napakalakas pala nito at iba daw talaga ang mga taga Mount Hua Sect. Mabilis na tatalo ni Chon ang lahat ng humaharap sa kanya at wala masyado siyang nagiging problema. Sinabi ng alalay kay Kalbo na mahigit 30 na ang natatalo ng ating bida at hindi na nila alam ang gagawin sa kanya. Sinigaw nito na wag silang mawalan ng pag-asa dahil sa dami ng nakalaban ng bata ay pagod na rin daw siguro ito. Inisip nito na hindi na sila pwedeng umatras dahil mapupunta sa kanya ang lahat ng kasalanan. Sinigaw nito sa lahat ng kanyang kasama na kung sino man ang makakapatay sa ating bida ay magkakaroon ng ginto. Dahil doon ay bigla silang ginanahan at makikita natin na parang nag-iba ang mga ito. Hindi naman alam ni Chon kung ano ang gagawin dahil meron siyang kalaban sa harap pero sinusugod na siya ng iba. Buti na lang ay biglang sumigaw si Zug Songkai at ginamit nito ang kanyang machinery. Napatingin sa langit ang lahat dahil napansin nila na napakadaming pana ang lumilipad papunta sa mga kalaban. Sobrang saya ng itsura ng bata dahil hindi niya inaasahang gagana ang kanyang ginawa. Nakita ito ng ating bida at sinabing ang armas na iyon ay isang bamboo crossbow. Iyon daw ang armas na ginamit ng Sichuan family noong panahon ng Age of War. Kinahiya daw siguro ng pamilyang Zog ang mga imbensyon ng bata kaya binenta nila ito sa mga Sichuan nung dumating ang gera. Siya daw talaga ang nakilala dati sa buong mundo na sobrang bihasa sa art of machinery.